And for today's vlog, dadalhin namin kayo sa bukid. Kasama namin ang aking brother. Medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakakaakyat ng bukid. At ayan guys, pati ang mga bagets mukhang nag-i-enjoy na rin umakyat ng bundok. At di nakakaramdam ng pagod sa paglalakad. At feeling tour guide tayo dyan. Dadaldal habang naglalakad. Pati nga rin yung aso namin, ayan, patalon-talon pa. Ang saya-saya umakyat ng bundok kapag maraming kasama. Hindi mo ramdam ang pagod. At guys, sobrang nakaka-relax sa mata dahil ang paligid ay puro puno. Nakakapagod lang minsan pero enjoy naman. Oops, ang bilis nilang maglakad. Naiwan na yata ako. At pero si Bunso bumalik. Mag-selfie daw kami. Ang little girl, nantay ang mama, matagal daw maglakad. Sobrang saya ang lugar ng tunong kabataan namin. Dito kami naglalaro, naglalakad, naghahabulan, kahit na mahirap ang daan. Yung bahay namin dati, dun sa may baba. So, ang ikiba namin, dito sa taas. Dito kami naglalaro dati. Naghahabulan. Naglalaro din kami ng tagu-taguan dito dahil maraming puno na pwedeng taguan. So, yung bantay, nandiyan sa isang puno. At yan, kung halimbawa, naghahanap siya sa amin, mahihirapan siya dahil kung saan-saan kaming puno nagtatago. Naglalaro din kami ng patintero dito. Ang dami naming memories na masasaya dito, kaya nakakamiss. Kaya sa tuwing umuwi kami dito dati galing Maynila, hindi pwede talagang hindi kami makapunta sa lugar na to kasi ang sarap magstay, ang sarap maggala, ang sarap mamasyal dito. Since bihira lang kami makapunta dito, na-enjoy namin ang moments with the kids. Appreciate namin ang aming gala ngayong hapon. At super appreciated namin ang nature, guys. Grabe, nakaka-stress free. Yung makita mo pa lang yung mga puno na ang ganda-ganda sa mata. Malayo sa polluted air ng city. At nakaka-refresh ng mind. Nakakawala ng stress. Ewan ko lang kung maniwala kayo. Pero yan ang feelings ko during my visit sa lugar na to. Ang ganda-ganda. So dito kami dumaan sa lugar na to. Dati dito kami naglalaro. Nanonood kami ng mga nag-aani ng palay. Ayan. So walking with my brother kasi kung minsan lang naman siya umuwi dito sa amin. Kaya ayan. So nag-videohan. Nagka-time kaming mag-video. Kaya yun. Ayun ang dalawa. Feeling surveyor din naman. Nakatingin sila, ay nagbibideo lang din pala, no? So, natutuwa sila sa lugar dahil sobrang maliwalas ang lugar. Sobrang relaxing, guys. Maswerte kami dahil ang araw na to walang ulan. So, maaraw siya, hindi mabasa ang daan. Kaya relax na relax ang paglalakad namin at enjoy na enjoy ang mga bagets. Ayan, walang lugar na hindi namin na-videohan. Actually, at yun na guys, nag-enjoy kami. Nakapila pa nga kami sa paglalakad. Pati may daladalang baston. At may mga prutas din silang tanim. So, ayan yung nakikita yung tanim nila yan. Rambutan na nga lang siguro ang natira dahil may dumating ang kalamidad. So, natumba yung ibang mga puno ng prutas. Alam ko guys, bawat isa sa atin ay humahangat ng tahimik na paligid na meron tayong peace of mind, pagising sa umaga, ganyan ang nakikita natin. So sobrang blessed na tayo, feeling blessed na talaga tayo kung ganito ang ating nakikita sa araw-araw. Parang hindi natin nararamdaman yung mga sakit sa ating katawan. At ang gaan ng pakiramdam kahit alam natin marami tayong problema sa buhay na kung minsan mahirap natin solusyonan. Aba, mukhang hindi naman ako masyadong nadaldan. Hindi naman ako masyadong nagkukwento. Tatahit-tahimik ko nga yan. Nagsiselfie na kami mag-ina at nagbayan pa habang naglalakad. So, na-enjoy ng Mini Bagets ang kanyang gala. Para sa akin, ang pinakamagandang lugar ay ang probinsya. Dahil bukod sa malinis ang hangin, malinis ang tubig, masarap ang pagkain dahil presko. Kung masipag ka lang, ang dami mong matatanim ng mga prutas at gulay. Sabi ng iba, boring daw sa probinsya. Kasi nga malayo sa city, malayo sa mga bilihin, malayo sa palengke, at higit sa lahat, malayo sa galaan, sa mall, etc. Pero kung marunong ka mag-appreciate kung anong nasa paligid mo, hindi mo iisipin boring dito. At ito ang pinaka-best place na pwede mong pagtaguan ng iyong sarili para sa lahat ng problema na hinaharap mo sa buhay mo. Tahimik dito at makakapag-isip ka talaga ng solusyon para sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay mo. At dahil nga sa sobrang kadaldalan ko, malayo-layo na rin ang narating namin. Kayo guys, dyan sa likod, okay pa ba kayo? At si bro, walang pakels na may kasama siya. Basta tuloy lang ang lakad. At ayan si kuya, parang si Bonifacio, may daladalang itak. Hindi po siya makikipaglaban o naghahanap ng kalaban. Ganito lang talaga kami pag pumupunta ng bundok, nagdadala ng itak. Kasama na ko minsan ang aming paghahanap ng kahoy para gagamitin sa aming pagluto. At ayan, uminto ulit para mag-picture-picture sa mga views. Ang ganda kasi ng views dito eh. Sa banda dyan may mga palayan. At ayan ulit, nakaharap sa akin ng camera. Camera lovers kasi ako eh. Huwag na magalit, sorry na agad. Ayan, antayin mo na ang mabagal maglakad. O ayan, may nakita kami, may bayabas na sa puno. Bro, pakitingnan kung may hinog lang. Ang sarap ng bayabas dyan. Fresh na fresh. O ayan, hinabot na ni brother. I hope merong hinog. Meron niya. Ayan, tikman natin. Masarap ba? Ay wow, mukhang masarap nga. Ganadong-ganado si madam mo. Ay madam, baka gusto mo mamigay. Pahingi naman. Wait lang guys, may naiwan kaming bata. Ayun, nakatayo. Nasaan ang mga magulang niyan? Hehe, joke lang. Pop-over ulit kami para mag-picture-picture. At ang mga bagets, nakakuha ng time para magpahinga. Napagod din yata sa paglalakad. So, ng teacher to the left, picture to the right. Ang pormahan. Pak! At ayun na nga guys, kakadulit. Since nadadaan kami sa isang bahay na maraming aso, binuhat na namin ang aming daladalang aso para hindi siya mahabol. At dahil puro aso nang lumalabas sa bibig ko, nandito na nga kami guys. Dumaan na kami sa bahay ng Tididing at Uncle Joseph. So na-amaze kami, ang dami bunga kanilang rambutan. Ayun, namumula. Video-video si madam dahil na ang ganda-ganda tingnan. At ayun na nga, ang next step, pahingi at ang magsungkit ay si Auntie Diding pa. At syempre, habang nanunungkit, nagchichika-chika, ang sarap ng usapan, pero magagabi na yan. At ayun na nga, tuloy-tuloy na ang pagsungkit, at tuwang-tuwa pa daw ako, video again. Salamat Auntie Diding, at dahil magagabi na nga, dali-dali na kaming bumaba.
At di na kami nakipagtsikahan pa ng matagal. So, pababa na rin kami habang daladala ang rambutan na hiningi namin. So, hindi ako mahilig kumain ng rambutan, no? At kagaya nga ng sinabi ko, magkagabi na, dumidilim na ang paligid dahil oras na. Nagtatakbuhan na ang mga bagets. Mag-aalas 6 na kasi yan. So, nagtatakbuhan sila para makababa kami ng pinakalsada. So, dadaan pa rin kami yan sa may palayan bago kami makarating sa kalsada. At ayun, ginabi na nga kami. So, kailangan namin ng flashlight para makapaglakad sa madilim na daan. Dahil gabi na nga at hindi ko na rin makita ang aking mukha. Time na rin para magpaalam at sana na-enjoy kayo sa aking mumunting tour at sa aking kadaldalan. And of course, bago ako magpaalam, I would like to remind na don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. Bye! Ingat palagi!